Kumusta at maligayang pagdating sa podcast ng AI Affairs. Alam mo, yung mga humanoid robots, parang dati sa mga pelikula lang natin nakikita, di ba? Oo, pang sci-fi lang. Pero yon, hindi na. Ginagamit at sinusubukan na sila mismo sa mga pabrika ng sasakyan. At ngayong araw, bubuklatin natin yung mga source material na pinadala mo tungkol sa mabilis na pag-unlad na to. Tama. At may isang kaso tayong titingnan in particular. Yung sa BMW, yung matagumpay nilang pilot test. Pero tatanungin din natin yung mas malalaking katanungan. Sila na ba talaga yung game changer sa industriya? O baka naman isa lang itong mamahaling pagkakamali. Exactly. At ano yung mga nakatagong panganib tulad ng cybersecurity na dapat mong malaman? Okay, let's unpack this. So simulan natin dun sa pinaka-headline. Itong balita mula sa BMW. Yes. Meron silang pilot program, sa planta nila sa Spartanburg, South Carolina. At ang gamit nila ay isang robot na tinatawag na Figure 02. At para magkaroon ka ng ideya, hindi ito yung typical na industrial robot arm. Yung nakakabit lang sa isang pwesto. Oo. Pinag-uusapan natin dito ay isang fully humanoid robot. Ayon sa specs, ang taas niya is 170 centimeters. Halos kasing tangkad ng tao. Tapos 70 kilos ang bigat at kayang magbuhat ng hanggang 20 kilos. So, parang kapareho talaga ng sukat at lakas ng isang pangkaraniwang tao. At dyan talaga yung malaking potential niya, di ba? Kasi hindi rin basta-basta yung ipinagawa sa kanya. Hindi talaga. Ang trabaho niya is maglipat ng mga sheet metal parts, yung malalaking piraso ng bakal. Tapos ilalagay sa mga fixtures para sa chassis. At yung dating sa akin yan, parang trabaho yan na kailangan ng precision. Higit pa sa precision, ayon mismo sa BMW, kailangan daw dyan ng millimeter level accuracy. Wow. At tactile abilities. Ibig sabihin, kailangan niyang maramdaman yung pyesa, maramdaman yung fixture para maipasok niya ng tama. Yun yung mahirap i-automate. Okay. Here's where it gets really interesting. And ito yung patunay na hindi lang to isang, tech demo. May datos tayo mula sa labing isang buwang deployment. Sa loob ng panahong yon, yung Figure 2, nagtrabaho ng 10 hours na shift. Lunes hanggang Biyernes. Lunes hanggang Biyernes at nakapag-load ng mahigit 90,000 na piyesa. Grabe yung numbers. At direktang nakatulong sa produksyon ng mahigit 30,000 na BMW X3. So hindi ito proof of concept sa lab. Ito'y totoong trabaho sa isang busy na assembly line. At iyon ang nagpapaiba rito. Kasi marami na tayong nakitang demo ng mga humanoid na nagtitiklop ng damit. Nagtitimpla ng kape, Pero ito, industrial grade application na may quantifiable results. At hindi lang naman BMW ang nasa karerang to, di ba? Tama. Yung General Motors, may sarili silang exploration. Ang Mercedes-Benz, sinusubukan nila yung Apollo na robot. At syempre, wag nating kalimutan yung Optimus ng Tesla. Oo. So malinaw na may malawakang pustahan ang buong automotive industry dito sa teknolohiyang to. So dahil nga doon sa tagumpay sa BMW, parang ang daling isipin na, okay, in a few years, puno na ng humanoid robots, yung mga factory. Yun ang unang isipin mo. Pero base sa mga pinadala mong sources, lalo na yung pag-aaral galing Germany, hindi pala ganun kasimple yung kwento. Hindi talaga. At dito na tayo papasok sa malaking debate. May napakahalagang pag-aaral kasi from the Fraunhofer Institute. Sa Germany yan. Oo, IPA. At tinanong nila ng direkta, game changer o der Irrweg? Na ang ibig sabihin ay magpapabago ng laro o isang maling direksyon. Eksakto. At ang sagot, napakakumplikado. Parehong may matibay na punto ang dalawang panig. Sige, unahin natin yung game changer side. Ano ba talagang pinakamalaking selling point nila? Bakit hindi na lang gumamit ng mas maraming traditional robot arms na, alam mo na, subok na? Isang salita lang ang sagot dyan. Flexibility. Flexibility? Isipin mo, ang mga pabrika ngayon, ang tawag dyan ay brownfield environments. Dinisenyo yan para sa mga taong manggagawa.
Tama, yung taas ng lamesa, yung mga pasilyo, Lahat yan. Kung maglalagay ka ng traditional automation, madalas kailangan mong i-redesign ang buong production line. na napakamahal at matagal gawin. Magtrabaho gamit yung mga existing na istasyon. Parang nag-hire ka lang ng bagong empleyado. Pwede siyang maglakad, magbuhat, mag-opera ng makina. Ganun na nga. At mukhang nakikita yan ng merkado, no? Sabi sa isang source, yung market projection aakyat from $3.28 billion ngayong 2024 Hanggang sa, 66 billion? pagdating ng 2032. Grabe yung paglago niyan. Napakalaki, so iyan ang pangako. Ngayon, punta naman tayo sa earwig o yung panig na nagsasabing baka maling landas to. Okay. What's fascinating here is, ayon sa parehong Fraunhofer study, may 3 dambuhalang hadlang na kailangan nilang malampasan. At yung una, at marahil pinakamalaki, ay ang functional safety. Kaligtasan. Anong ibig sabihin yan? Na, baka manakit sila ng tao? Hindi lang yon, yung mismong disenyo kasi ng isang two-legged humanoid robot ay, in technical terms, inherently unstable. Okay. Palagi silang nasa panganib na matumba, hindi tulad ng robot na may 4 na gulong o yung nakabolt sa sahig. Isipin mo, 70 kilos na bakal yung biglang matutumba sa tabi mo. Oo nga, no? Gets ko na. So kung ganun, hindi mo sila pwedeng basta-basta ilagay sa tabi ng isang manggagawa. Mahirap. So ang solusyon ba dyan, ilagay sila sa loob ng mga kulungan or safety cages tulad ng mga robot arms ngayon? Pwede. Pero kung gagawin mo yan, di ba nawawala yung pinaka-advantage nila? Nawawala yung flexibility. Oo, yung pagiging human-like nila. Kasi ang buong ideya ay magkaroon ng mixed operation kung saan nagtatrabaho sila ng magkakasama. Walang harang. At dahil sa safety issue, mukhang malayo pa yung pangarap na yan. Malayo pa. Sige, malaking hadlang yan. Ano yung pangalawa? Pangalawa, economic viability o sa simpleng salita, sulit ba sa presyo? Yung cost-benefit. Tama. Sa isang survey na ginawa nila sa mga kumpanya, kalahati sa kanila handa lang magbayad ng hanggang 100,000 euros para sa isang robot. At kailangan mong tandaan, hindi lang use case yung kailangan, yung kaya nilang gawin yung trabaho. Kailangan ng business case. Oo, kailangan kumita yung kumpanya sa katagalan at kailangan nilang patunayan na mas mahusay sila, hindi lang sa tao, kundi pati sa ibang mas murang automation. Eksakto. Kung kaya naman pala ng isang robot arm na 20,000 euros lang, bakit kagagastos ng higit pa para sa isang humanoid? May punto. Okay, so may physical safety, may financial viability. Pero kahit masolve mo yung dalawang yan, mayroon pa ring legal at regulatory nightmare, tama? Yan yung pangatlo. Oo, at ito yung napakagulong usapin. Yung mga kasalukuyang regulasyon kasi, ginawa para sa mga makina na predictable ang kilos. Okay. Pero paano ang isang autonomous robot na gumagamit ng AI para magdesisyon? Sinong may pananagutan kung magkamali yung robot at magdulot ng pinsala? O ng pagkalugi. Yung programmer ba? Yung gumawa? O yung kumpanyang bumili at nag-deploy nito? At wala pang malinaw na sagot dyan. Wala pa. So kahit na technologically ready na yung robot at kumikita na yung business case, baka pigilan pa rin sila ng mga batas na hindi pa nakakahabol sa teknolohiya. Okay, napakalinaw ng mga hamon. Ngayon, pag-usapan naman natin yung magic sa likod nito. Paano nga ba natututo ang isang robot na gawin yung mga komplikadong gawain na to? Dito na pumapasok yung mga breakthroughs sa AI at machine learning. Isang malaking hamon kasi sa robotics ay yung tinatawag na generalization. Generalization. Kadalasan kung tuturuan mo ang isang robot sa isang specific na environment, sabihin na natin sa kusina mo, magiging expert siya dyan. Okay. Pero ilipat mo siya sa kusina ng kapitbahay mo na iba yung layout, para na siyang nalilito. Hindi niya mailipat yung natutunan niya. Parang isang tao na sanay lang talaga sa sarili niyang gamit. Ganun na nga. Pero may isang research paper sa mga sources mo na nagpapakita ng isang posibleng solusyon. Ano yon? Gumawa sila ng sistema kung saan ang isang tao na nakasuot ng Apple Vision Pro ay nagte-teleoperate o kinokontrol yung robot. Parang naglalaro ng first-person na video game. Eksakto. Nakikita ng tao kung anong nakikita ng robot. At yung robot naman, hindi lang basta camera ang gamit, diba?
Meron siyang 3D LiDAR sensor sa ulo. Tama, kaya nakikita niya ang mundo sa 3D. May lalim at distansya, hindi lang flat na imahe. So habang kinokontrol ng tao, sabay na natututo yung robot. Okay, at dito na yung breakthrough. Oo, gamit yung algorithm nilang Improved 3D Diffusion Policy or IDP3, yung robot na tinuruan nila sa iisang eksena lang. Teka, isang beses lang, sa iisang lugar lang? Isang beses lang sa isang environment. Pagkatapos nun, dinala nila yung robot sa mga lugar na hindi pa niya nakikita. Iba't ibang kusina, mga opisina. At anong nangyari? Nagawa niyang gawin yung mga natutunang skills ng walang karagdagang training. Ito yung tinatawag na zero-shot generalization. Wow! Teka, linawin natin. So parang tinuruan mo siyang magtimpla ng kape sa opisina, tapos pag uwi mo sa bahay, alam na rin niya kung paano magtimpla ng kape sa kusina mo. Kahit unang beses pa lang niya doon. Grabe! Yun ang konsepto. So, ibig sabihin, yung proseso ng pag-train sa mga robot magiging mas mabilis at mas mura ng hindi hamak. At mukhang nagiging mas accessible na rin yung hardware para sa ganitong research. Nakita ko yung tungkol sa ToddlerBot. Oo, ang ToddlerBot, magandang halimbawa yan. Isa siyang open-source, low-cost na humanoid platform. Wala pang $6,000. Ang mura niyan for a humanoid. Oo, at ang design niya ay para mismo sa data collection. Ginagawa nitong mas madali para sa mga universidad, sa mas maliliit na research groups na makisali sa pagdevelop ng AI. So hindi na ito monopolyo ng mga dambuhalang korporasyon. Tama, at kapag open source, mas bumibilis ang innovation. Okay, so they're getting smarter, more capable, mas flexible. Ang bilis ng pag-unlad sa learning side. Pero alam mo, habang pinag-uusapan natin yan, yung pagiging konektado nila, AI, mga camera, sensors, may isang bagay na pumapasok sa isip ko. Security. Aha, yes. Kung itong robot na to ay nasa Wi-Fi ng pabrika, may mga mata, tainga, at kayang maglakad-lakad, hindi ba ito isang walking security risk? This raises an important question, at ang sagot ay isang malakas na oo. At ito yung parte ng usapan na hindi gaanong nabibigyan ng pansin. Talaga? May isang security assessment na ginawa sa isang commercial humanoid robot, yung Unitree G1, at ang natuklasan nila ay dalawang nakakabahala at seryosong attack vectors. Okay, isa-isahin natin. Ano yung una? Ang unang vector ay ang robot bilang isang Trojan horse. Trojan horse. Sa madaling salita, yung robot na binili mo para tulungan ka ay pwedeng maging espiya sa loob mismo ng kumpanya mo. Paano? Anong ginagawa niya? Ipinakita sa pag-aaral na itong mga robot na to ay patuloy at pahilim na nagpapadala ng detalyadong operational data pabalik sa mga foreign server. Anong data yan? Lahat ng naririnig ng kamera, lahat ng naririnig ng mikropono. At ginagawa ito ng walang malinaw na pahintulot o kaalaman ng may-ari. Teka. So isang kumpanya, sabihin nating BMW, pwedeng gumastos ng milyong-milyon para sa mga robot na to? Sa pag-aakalang pinapabuti nila ang operasyon nila. Pero ang totoo, nag-install sila ng isang sopistikadong surveillance network sa loob ng sarili nilang pader. At yung data, mga trade secrets, proseso, pag-uusap ng empleyado, pwedeng napupunta sa iba? Pwedeng sa kakumpetensya o sa ibang bansa. It's a nightmare scenario. That's a massive oversight. At mas lumalala pa. Iyan pa lang yung unang vector. Yung pangalawa ay ang robot bilang isang platform para sa pag-atake. Mas malala pa sa pag-ispiya. Mas malala kasi yung isang na-hack na robot, hindi lang siya passive na taga-kolekta ng data. Ano siya? Pwede siyang maging isang aktibong cybersecurity AI platform dahil nasa loob na siya ng internal network mo, konektado sa Wi-Fi mo. Pwede siyang umatake mula sa loob. Pwede siyang magsagawa ng autonomous counter-offensive operations. Sa madaling salita, kaya niyang iscan ang buong network mo, hanapin yung mga butas at kahinaan, at maglunsad ng cyber attack. So parang hindi mo na kailangan ng hacker sa labas na sumusubok pasukin ng firewall mo. Hindi na. Yung hacker, nasa loob na. Naglalakad sa factory floor mo, may sariling power source, at may AI na utak para maghanap ng butas. Parang pinapasok mo ang kalaban sa mismong kampo mo. Eksakto. At ang konklusyon ng mga security researchers, napakalinaw at nakakabahala. Marami sa mga robot na ito ay shipped
insecure. Ibig sabihin, galing pa lang sa pabrika, may butas na. Mayroong ng mga kahinaan sa seguridad at ang mas nakakatakot, sinasabi nila na ang tanging epektibong depensa laban sa isang AI-powered attack ay isang AI-powered defense din. Hindi na kaya ng tao. Hindi na kaya ng bilis ng tao na labanan yan. Ibang level na ito ng cybersecurity threat na hindi pa handa ang maraming kumpanya. Grabe. So, sa ating malalimang pagtalakay, nakita natin yung realidad ng mga humanoid robots sa pabrika tulad ng BMW. Yung seryosong debate kung game changer ba sila o isang mamahaling maling hakbang dahil sa safety at gastos. Nasaksihan din natin yung kahangangangang AI sa likod niyan. Kuhanan ng seryosong banta sa cybersecurity. Mula sa pagiging sci-fi, nagiging isang napakakomplikadong realidad sila na may parehong pambihirang potensyal at nakakakilabot na panganib. Habang ang pinagtutuunan ng pansin ng marami ay kung mapapalitan ba ng mga robot na ito ang mga tao sa trabaho, marahil ang mas mahalagang tanong na dapat mong pag-isipan ay ito. Sa pagpasok nila sa ating mga pagawaan, mga opisina at sa ating buhay, ganong natin sila mapagkakatiwalaan. Maraming salamat sa pakikinig at hanggang sa susunod ng AI Affairs.